Makalipas ng 2 oras, dumating sina Alkins at Jade. Bitbit ang lalaking may hawak ng na-trace na telepono. Pagkakita nito kay Miguel at Marco na inilantad na ang mukha ay biglang rumihistro ang takot sa mukha nito. Kaya hindi pa man nakakapwesto ang dalawa sa pagkakaupo ay agad na itong nagsalita at sinawalat ang lahat ng nalalaman. Parang awan niyo na mga boss. Huwag niyo akong papatayin. May pamilya po akong umaasa sa akin. Pakiusap ng lalaki habang nakaluhod sa harapan nilang apat. Halatang takot na takot ang lalaki sapagkat alam ng lahat na walang sinasanto ang kanilang squad. Pero ang pinakamahalaga sa kanila ngayon ay malinis ang pangalan ni Marco sa mata ng lahat. Bukas, your name will be cleared. Ani Alkins kay Marco habang nasa balkon ng binata at nakatanaw sa kawalan. Si Jade ay kasalukuyang may kausap sa kanyang telepono sa may hindi kalayuan at si Miguel naman ay nagpunta yata sa kanyang silid pagkatapos ng kanilang pag-uusap-usap kung ano ang susunod nilang mga hakbang. Yeah, and I couldn't make it if it weren't for you all. Tugon naman ni Marco na nagpakawala ng bahagyang paggiti. Sa mukha nito ay talaga namang mababanaag ang sobrang relief. Ang sabihin mo, na-underestimate nilang brotherhood natin. Hindi nila alam na one for all for one tayo. Nakatawang pahayag ni Alkins at mabilis niyang sinang-ayunan ito. Of course, kaya nga sobra ko nagpapasalamat na meron ako mga kapatid na katulad ninyo. Lalong-lalo ka na. Thanks for letting me use your face, most especially for protecting my family. Madamdaming pahayag ni Marco sa kaibigan at pabirong sinuntok nito ang kaliwang bahagi ng balikat nito. Don't mention it, bro. I'll never imagine I was that good looking until I saw my face with you. Nakatawang pahayag ni Alkins kung kaya't halos mapuno ng halakhak nilang dalawa ang balcony. Kidding aside, it was Miguel who made an order to protect and secure your family's safety. Pahayag ni Alkins at naikiling ni Marco ang ulo mula sa bagyang pagkahinto pagkatapos ay ikinumpa sa mga daliring nakahawak sa bote bago tinungga ito. Alam kong sumama ang loob mo sa kanya dahil parang nagdududa siya sa iyo. Pero hindi naman niya maaalis sa kanya kasi mabigat ang pinapasa niya responsibilidad sa grupo. But if you look what inside of him, he is worried and works silently just to keep you safe and your family. Ana Alkins at hindi niya napigilang magpakawala ng mapaklangiti. Alam naman niya iyon. Otherwise, he was dead long ago kahit pasabihin niyang nasa ilalim siya ng protection ng 3. Pero ang hindi niya matanggap ay ang pangingialam nito sa kanyang kapatid. Ang sabihin mo, gusto lang niya magpa-impress sa aking kapatid. Sa halip ay nakasimangot na tanong nito kay Alkins na natuwa sa tabas ng kanyang muka. You're impossible. Hayaan mo na. Ayun na nga lang magkaka-love life yung tao eh. Biro ni Alkins habang nakatawa kung kaya't mas lalong umasim ang kanyang muka. Baka mas matuwa pa ako sa kanya kung titigil-tigilan niya ang pagpapakute sa kapatid ko. Ew, he is so baduy. Banas na pahayag ni Marco while imagining a scene just this morning where Miguel kissed her sister in front of everybody. Sa tinuran niya halos hindi mapuknat ang pagtawa ni Alkins. At tuwa ka na lang kasi he won't get rid of Myrtle and he's going to be your brother-in-law. Pambabos ka pa ni Alkins. He knew it. Hindi naman niya kinu-question ang intensyon ni Miguel sa kapatid. Kaso nag-aalala siya sa seguridad at katahimikan ng buhay ni Myrtle kapag mapapangasawa ang kaibigan. Parang palagi nasa bingit ng kamatayan dahil sa kung ano at meron si Miguel. Hi, you're awake now. How's your feeling? Ani Miguel nang madatnang gising na at nakasandal sa may headboard ng bed si Myrtle. Bumalik ang binata sa kwarto ng dalaga upang i-check ang kalagayan nito. Paglapit niya dito, hinawakan niya ang dalaga sa mukha at ginawaran ng halik sa noo pagkatapos ay hinagilip ang dalawang kamay nito. I feel better. Thank you. Malumanay at nakangiting tugon ng dalaga at wala sa sariling hinalikan ang mga kamay nito. Sobra akong nag-alala sa'yo. Mabutit hindi grabe ang sugat mo kundi tatanggalan ko ng kamay ang taong iyon. Turan niya at natatawang napailing ang dalaga dito. Huwag naman. Sigurado akong against sa will ng tao ang gumawa ng hindi mabuti. Marahil, aburido lamang siya at maraming iniisip. Pahayag ni Myrtle at napangiti na lamang si Miguel dito. Why are you so kind? Hindi niya napigilang bulala sa dalaga. Dahil yun ang nararapat at kailangan gawin. Wika ng dalaga at sumandaling napatitig siya dito. Myrtle does not only possess an angelic face. She is really an angel. Who doesn't fall in love with this woman? I get that. Tugon niya pagkatapos, saka tumango-tango.
Ngumiti na matamis ang dalaga kung kaya't napahawak siya sa malambot at rosy cheeks nito. It felt good to touch her soft face. Parang may lumilipat sa kanyang kakaibang energy at na-electrify ang buo niyang katawan. He touched her plump lips and brushed them with his fingers, while remembering how sweet and soft they were. He would forget those butterflies in his stomach every time he kisses them, and touching her lips is always his favorite thing to do. Holy shit! Could you lock the door? If you intend to kiss like no more tomorrow and no one else is around in this house? Sermon ni Marco pagkatapos nitong mapagbuksan ng dalawa habang naghahalikan sa silid niyang ginagamit ng dalaga. If you could only know how to knock on the door. Simpleng pahayag ni Miguel na tila hindi naman naapektuhan sa biglaang pagpasok ni Marco sa silid ng dalaga at sinermonan sila ng wala sa oras. Hello, this is my sister's room. How did I know na may nagbo-moment dito? Mas suplado namang wika ni Marco dito. Kuya! Saway ni Myrtle sa kapatid na nooy nagtatago sa malaking katawan ni Miguel. Huwag mo kumakuya-kuya dyan. After this, iuwi na kita sa bahay. Mulagat ni Marco dito. No way! Walang kasing bilis na protesta ni Miguel sa tinura ng kaibigan. Wala nang rason para dito pa siya magstay at lalong hindi kayo mag-asawa para ipagpatuloy yung mga kahibangan ninyo. I will marry her. Walang pag-aalilangang pahayag ni Miguel kung kaya't kaagad itong natigilan mula sa pag-aalboruto pagkatapos ay tumingin sa mukha ng binata na tila nananansya. Pwes, pakasalan mo muna bago mo ibahay. Kuya! Protesta ni Myrtle sa kapatid. Sure, after this, we're going to be husband and wife. And you, my soon-to-be brother-in-law, can now disappear in this room because we are having sweet moments with my soon-to-be wife. Ani Miguel sa kaibigan na ipinagdiinan ng bawat kataga upang mas lalong inisin ang kaibigan. Pero syempre, totoo naman siya sa mga sinasabi. Pagkatapos maayos ang problema nito sa grupo ay talagang pakakasalan niya ang kapatid nito, kagaya ng pangako niya sa kanilang mga magulang. Kung hindi lang nakiusap ang mommy nila na ayusin muna ang problema ni Marco at hayaan muna mag-isip-isip ang dalaga, ay ora mismo ay kinasal na sila ni Myrtle. Gustong-gusto na niya itali ang dalaga. Baka makapag-isip-isip ito at bigla na lamang bumalik sa kumbento. Patatawarin siya ng Panginoon pero ayaw na niyang pakawalan ang dalaga. Magsasalita pa sana si Marco ngunit inis na itinuro na lamang niya ang kaibigan na tila nagbabanta bago umalis. He knows Miguel well. Alam niyang totoo naman ito sa kanyang kapatid pero ewan ba niya at nababana siyang makitang nagkakamabutihan ang dalawa. Marahil ay nag-aalala lamang siya sa kanyang kapatid dahil sa katayuan ni Miguel. Bilang kuya ay wala siyang hangad kundi maging masaya at tahimik ang buhay ng kaisa-isa niyang kapatid. Huwag mo na lamang pansinin si kuya. Tura ni Myrtle sa binata nang tuluyang nawala sa kanilang paningin ng kapatid nito. No worries. His reaction is justifiable. He only wants the best for his little sister. Tugon naman ng binatang parang hindi nakikipagbangayan sa kaibigan dahil sa dalaga. Salamat. Dalangin ko maayos na ang lahat para makauwi na rin kami mag-anak sa bahay at magkakasama. Wika ng dalaga at napatingin siya sa mukha nito. Ayaw mo na ba dito? May pag-aalangang turan niya sa dalaga. Hindi naman sa ayaw. Siyempre gusto ko rin makasama ang pamilya ko. Sad ni Myrtle at napatango na lamang siya kahit sa kanyang puso ay ayaw niyang mawalay ito sa kanyang paningin. Of course, I'll do my best to settle everything for your family. Paniniguradong pahayag niya sa dalaga at napahawak ito sa kanyang kamay sa sobrang tuwa. Maraming salamat ulit. Anything for you. Mabilis niyang tugon pagkatapos ay siya naman ang humawak sa mga kamay nito at maingat na hinaplos. Si Marta lang nakita niyang nagmamayari ng pinakamaputi, pinakamakinis at pinakamalambot na kamay and he loves holding it. Tumingin sa kanyang mukha ang dalaga at nagtatanong ang mga matang tumitig sa kanya. Gosh, kailangan pa ba niyang sabihing mahal na mahal niya ang dalaga at wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mapasaya ito? Ngunit sa halip na sagutin niya ito, ay hinawakan niya ang baba nito at ginawaran ng pinakamatamis na halik. I have loved you for the longest time, sweetheart. Pahayag niya nang sumandaling binitawan ng mga labi nito. Halatang nagulat ang dalaga dahil sa kaagad na panlalaki ng mata. Ngunit mas lalong napalunok ito nang tumitig sa kanyang mga mata. I hope it won't scare you. Turan niya at hindi niya inaasahang kaagad itong umiling. No, I mean, tulurong pahayag ni Myrtle na labis niyang ikinatuwa.
He grabs her head and gently pulls it closer to his heart. Myrtle rested in his chest but lifted her head when she heard the abnormal throbbing of his heart. Nginitian lamang niya ang dalaga pagkatapos ay buong pagmamahal na hinalikan niya ito sa noo. Pagdating ng hapunan ay sabay silang bumaba ni Miguel upang kumain sa komedor. Hindi naman malala ang sugat ng dalaga kaya siya na din ang nagkusang bumaba upang makisabay sa pagkain kasi sinabi na binatang padadalhan na lamang niya ito ng pagkain. Sa hapong ito ay kumpleto ang squad ni Miguel kung kaya't nagpahanda ito ng special na hapunan. Nadatna na nila sina Marco, Alkins at Jade sa komedor habang paparating pa lamang si Nate. Nakatuon ang paningin ni Jade sa dalaga kung kaya't ipinakilala agad ni Miguel siya dito. Myrtle, si Jade, kaibigan namin. Bro, si Myrtle. Ani Miguel sa dalawa at magalang na yumuko ng bahagya ang dalaga pagkatapos ay nagpakawala ng kimingiti. Kumusta po kayo, Ginoong Jade? Pati ni Myrtle sa lalaki. Bahagyang nagulat si Jade ngunit unti-unti ring nagpakawala ng malawak ng ngiti. Hindi niya akalain na hindi lamang pananamit dito ang old-fashioned, pati din pala ang kanyang pagbati. Pero balot na balot ba dito dahil sa suot na long sleeve dress at hanggang sa sakong ang haba ay sexy pa rin ito at ubod ng ganda. Wala sa hinagap na ganitong tipo ng babae ang gusto ni Miguel at hindi rin niya akalain na ganito kaganda at kakonservative ang kapatid ni Marco. Ay, just Jade please. Kapag tinawag mo kong Ginoo, parang nasa harap ko si Maria Clara at ako naman si Don Crisostomo Ibarra. Pilyong tura ni Jade at natawa ito nang sikuhin siya ni Alkins. Pagkatapos ay pasimple inuso sina Marco at Miguel na noon ay nakataas na ang mga kilay. Just kidding. Upo na kayo at nang masimulan na natin ng pingging. Nakangising tura ni Jade at halos sabay-sabay na napailing ang mga kaibigan. Si Myrtle naman ay ngumiti lamang sa tinira nito at pagkatapos ay naupo sa hinila ni Miguel na upuan para sa kanya. Halos kakaupo pa lamang nila nang dumating si Nate at isa-isang binigyan ng fist bump ang mga kaibigan. Ngunit nang mapansin ang presensya ng dalaga ay napatingin siya sa mga kasama. Hindi yata makapaniwalang may kasama silang babae sa pamamahay ni Miguel. It's Myrtle, Miguel's, Marco's sister. Ani Alkins sa tila nalito pa kung anong koneksyon ng dalaga sa squad nila. Nasa pagitan ni na Marco at Miguel ang dalaga at napatango ito pagkatapos nitong sulyapan ng dalawa. Hi, I'm Nate. Bati dito sa dalaga at ito na rin ang nagpakilala sa sarili. Inilahad pa nito ang isang palad para makipag-shaken sa dalaga. Ngumiti ang dalaga dito. Pagkatapos ay magalang na yumuko pagkatapos ay inextend ang kamay upang makapagkamay sa bagong dating ngunit mabilis na tinapik ni Miguel ang kamay ng kaibigan at sa halip ay inutusan na itong maupo. Tama na yan. Umupo ka na doon na makapagsimula na tayong kumain. Sad ng binata. Naitaas na Nate ang kilay ngunit mukhang wala itong pakialam kung kaya't napatingin siya sa ibang mga kasama. Sina Alkins at Jade ay nagkibit balikat habang nakatawa, samantalang wala namang naging reaksyon si Marco. Well, mukhang hindi gumana ang aking radar at nahuli niya yata ako sa balita. Birong pahayag ni Nate pagkatapos ay iiling-iling na lumapit sa bakanteng upuan sa harap ng mesa. Pag-upo nito sa tabi ni Jade ay sinikon niya ang tagiliran ng kaibigan at parehong ngumiti ng makahulugan na magtama ang kanilang mga mata. Si Miguel ang naglagay ng pagkain sa plato ng dalaga at halos sabay-sabay na tumingin sa isa't isa ang mga kasama. Kilala nilang cold-hearted ang kaibigan pagdating sa mga babae, kung kaya't nagulat sila sa gesture nito towards Myrtle. Sa buong hapunan ay napaka-attentive nito sa dalaga. He always checks on her and asks her kung ano pa ang gusto nito. He's too sweet and caring, and the way he looks at her, his eyes filled with admiration and adoration. It seems like Miguel is madly in love with Marco's sister. Kinabukasan ay nagkaroon ng biglaang pagtitipon ang lahat ng may katungkulan sa grupo. Gabi na makatanggap ng short notice ang bawat isa mula sa assistant ng kanilang pinuno kung kaya't kanya-kanyang cancel sa mga next-schedule nilang mga meetings at trabaho at napasugod sa napakataas na tower ng Mondragons Group, ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo sa bansang Pilipinas. Pinamumunuan ito ni Miguel Mondragon. Batang-bata ngunit sa galing nito at impluensya ay pinangangatawanan nito ang grupo ng mga mafia sa bansa. Pagdating ni Miguel sa malaking conference room ay nandoon na ang lahat ng mga natawagang kasapi na agad tumayo at nagbigay galang sa binata pagkapasok pa lamang niya sa may pintuan. Ngunit biglang nag-ingay ang paligid ng mapagsino ang kasama nitong pumasok at parehong naupo sa may gitna ng napakalaking conference table. Mabuti na sumuko na ang traidor na Marco na iyan. Pero wala siya dapat dito kundi nasa kulungan.
Turan agad ni Mike nang makaupo ang lahat. Sa sinabi nito ay nagbulungan ng ilan at sumang-ayon sa tinuran ng kinakapatid. Tama! Kailangan siya ipasok sa selda at mabulok sa kulungan. Pagsang-ayon ng mga ito ngunit ikilumpas lamang ng binata ang mga daliri habang nakatingin sa mga ito at hinihintay na tumahimik ang lahat. Kaya nandito tayo lahat dahil gusto kong kayo ang humusga at maghatol. Mahinahong pahayag ni Miguel pagkatapos ay sumaya niya sa operator upang buksan ang projector at tumambad sa harap ang mukha ng isang lalaki. Maya-maya lamang ay nagsalita ang lalaki at sinabing na frame up lamang si Marco. Isiniwalat nito ang lahat ng nalalaman pati na ang utak ng taong nag-frame up sa kaibigan ng binata. Nang mawala sa air ang lalaki ay nagkaroon ng katahimikan ng lahat pagkatapos ay tila iisang ulong tumingin sa kinauupuan ng salarin. Wala akong kinalaman dyan. Nagsisinungaling lamang ng lalaki iyon. Ako ang gusto nila i-frame up. Si Julian de Dios na halatang tagaktak na ang pawis. Mr. de Dios, hindi mo lamang inilagay sa alanganin ng isang kasapi sa grupo kundi paliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ang traidor sa grupong ito. Wika ni Miguel pagkatapos ay tinawag ang mga gwardya na nakastandby sa loob. Guard, dakpin niyo ang taong ito at ikulong. Nagtatagis ang mga bagam niyang pahayag. Agad naman lumapit ang mga ito kay Mr. de Dios at tinangkang hawakan ang mga kamay. Ngunit mabilis itong umiwas. Hindi! Hindi niyo magagawa sa akin ito! Mr. de Dios, alam mo kung anong parusa sa mga katulad mong traidor. Kung ako sa'yo, susunod na lamang ako na matuwasay. Si Mike na hindi maitago ang labis na pagkadismaya sa matanda. Tinitingala pa man din niya ito sa pagkaloyal nito sa grupo at malayong maisip na ito ang salot dito. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan, Mike, dahil pareho lamang kami ng iyong ama na halagang bituka. Tugon ni Julian de Dios kay Mike kung kaya't lumapit ito sa matanda at galit na hinawakan sa may kwelyo. Huwag na huwag mo idadamay dito ang aking ama dahil hindi siya katulad mo na traidor. Gigil na tura ni Mike, ngunit ngumiti lamang ang matanda. Ha! Yun ang akala mo. Dahil lang ama mo, ang utak, na gustong-gustong mawala ang mga galamay ni Miguel at kapag mahina ng puwersa nito ay ikaw na ipapalit. Pagsasiwalat ni Mr. de Dios at halos mabuwal ito nang bigwasan siya ni Mike ng malakas na suntok sa mukha. Sinungaling! Traitor ka na! Naghahabi ka pa ng kwento! Bawiin mo sinabi mo kung hindi ako tatapos sa buhay mo! Galit na utos ni Mike dito sabay bunot sa baril na sukbit niya at itinutok dito. Enough! Mike! Mula sa may pinto ay biglang nandoon si Don Sebastian na tila unbothered sa mga nagsisilabasang revelasyon. Dad? Hindi makapaniwalang tura ni Mike pagkakita sa ama. Totoo sinabi ni Julian. Ako may pakana ng lahat. Pahayag ni Don Sebastian at napailing ang anak sa sinabi nito. Hindi yan totoo, Dad. Sabihin mo hindi yan totoo. Utos ni Mike sa ama ngunit tumawa lamang andon pagkatapos ay taas nung humarap kay Miguel na hindi natinag sa mga pinagsasasabi ng mga ito sapagkat alam na niya ang totoo. Hindi lang niya akalain pumunta ito sa meeting at dito inamin ang ginagawang pagtatraidor sa kanya. I underestimated you, Miguel. Akala ko hihinang yung parsa dahil mawawalan ka na tuwala sa iyong mga galamay. But you managed to keep your guard intact. Mga 5 palakpak para sa'yo. Saad ng matanda at nginisian lang niya ito. Very good. Pero kung sa akala mo ay mas magaling ka kaysa sa tulad namin mga senior, ay nagkakamali ka. Sa Don Sebastian pagkatapos ay lumawag ang pagkakangiti. Napangiti lang din si Miguel sa mga palabas nito ngunit unti-unting kumunot ang noo ng binata nang bigla itong pumalakpak at pumasok ang 2 lalaki habang hawak-hawak si Myrtle na may busal sa labi. Bigla siyang napatayo sa kinaupan at walang kasimbilis na dinukot ang baril na nakasukbit sa ilalim ng kanyang suit at itunutok sa mga ito. See? Nakatawang pahayag na matanda at hindi niya maitago ang galit dito. What do you want? Saad niyang nanginginig sa galit ang katawan habang napapalunok sa nakikitang matinding pagkatakot sa mukha ni Myrtle. Masyado yatang mahigpit ang pagkakahawak sa dalaga at gustong-gusto ninyang pagbabarili ng mga humahawak dito. Easy, aking inaanak. Baka tuluyan kang atakihin kung sasabihin ko kung sinong utak ng lahat ng ito. Tila natutuwa pang pahayag ni Don Sebastian kung kaya't mas lalong tumindi ang nararamdamang galit niya dito. Wala akong pakialam kung sinong utak ng mga ito. Pakawalan niyo si Myrtle kung gusto niyong makaalis ng matiwasay dito. Pagbabantaan niya sa matanda. Sunalyapan niya si Marco ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Siguradong humingi na ito ng back-up sa 3 ngunit nababagalan siya lalo at hawak ng 2 lalaki ang kapatid dito.
Maya-maya lamang ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang dalawang lalaking nakatakip ang mukha. Mabilis ang mga ito lumapit sa dalawang lalaking nakahawak kay Myrtle at sa isang iglap ay napasa kamay na ng mga ito ang dalaga. Biglang nagpanik si Myrtle na makitang nakahandusay ang dalawang lalaki kung kaya't nagwawala ito nang buhatin siya ng isang lalaking nakatakip ang mukha at inilabas sa may pinto. Nakita pa niyang tila sumigaw si Myrtle habang nakatingin sa kanya ngunit may busal ito sa bibig kung kaya't hindi marinig ang boss nito. Nawala ng focus si Miguel dahil sa matinding pag-aalala niya sa dalaga kung kaya't hindi niya namalayang may nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Pagkababa kay Myrtle mula sa pagbuhat ng lalaki nakatakip ang mukha ay agad itong tumakbo palayo. Ngunit nahawakan ng isa ang kamay nito. "Bitiwan niyo ako!" Pagbawala niya pagkatapos tanggalin ang busal sa bibig. "Myrtle, stay here. Save ka dito." Tura na isang lalaki ngunit mas lalo siyang umiyak at umilin. "Hindi! Nasa loob si Miguel! Babarilin nila si Miguel!" Kasabay ng pagtatangka nitong tumakbong pabalik, nakita niyang may tumutok ng baril sa ulo nito kanina. Baka kung ano na ang nangyari dito. "Myrtle!" Matigas na tura na isang lalaki habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Tinanggal nito ang takip sa muka at tumambad ang muka ng kanyang kuya. Bigla'y napayakap siya sa kapatid at nagmamakaawang puntahan niya si Miguel. "Kuya, si Miguel! Parang awa mo, puntahan mo siya! Iligtas mo si Miguel, please!" Anang dalagang niyuyugyug pa ang bisig ng kapatid. "Calm down. It's alright. Walang mangyayaring masama sa kanya." Pag-aalo ng kanyang kuya. Ngunit umiling siya at umiyak. "Babarilin nila si Miguel, kuya! Nakita ko na may tumutok sa kanyang ulo!" Pag-hysterical niya sa kapatid. "Shh! Hindi nila kayang saktan si Miguel. Saka masabang mo yun. Mahirap mamatay." Saad ng kuya niya ngunit sobra-sobra pa rin ang kanyang pag-aalala. Parang mas natatakot siya kaninang makitang may tumutok ng baril sa ulo ng binata kaysa dukutin siya ng mga kaaway nito. Pagkaraan ng ilang oras ay magkasunod na dumating sa kinaroroonan nila sina Nate at Elkins. "Si Miguel!" Agad niyang turan sa mga ito at halos mamatay siya sa kaba sapagkat hindi agad nakasagot ang mga ito. "Nasaan si Miguel? Bakit hindi niyo siya kasama?" Halos mangiyak-ngiyak niyang untag sa mga ito. "Hindi ko alam. Nasa loob pa?" Tugon ni Nate at feeling niya hindi ito sigurado kung kaya't bigla na namang dinaga ang kanyang dibdib. "Bakit niyo iniwan? Balikan niyo siya, please!" Pakiusap niya sa mga ito ngunit nagkatinginan lamang ang dalawa sa sinabi niya. Nang hindi gumalaw ang mga ito upang balikan ang binata ay nagtangka na naman siyang umalis at puntahan ang binata. "Saan ka pupunta?" Si Elkins na agad na humarang sa kanya. "Pupuntahin ko si Miguel. Baka may masamang nangyari sa kanya." Turan niya dito. "Miguel is alive. Hintayin mo na lamang siya dito." Pahayag ni Elkins ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. "Come on, relax ka lang, okay?" Ani Elkins kung kaya't napilitan siyang tumango. Pumasok siya sa sakyan at umupo pagkatapos ay taimtim na nagdasal para sa kaligtasan ng binata. Pagkatapos niyang manalangin ay tila narinig niya ang boses ni Miguel sa labas kung kaya't nagmamadali siyang lumabas. Nang makita ang binata ay patakbo siyang lumapit dito pagkatapos ay niyapos ng mahigpit. "Salamat sa Panginoon at ligtas ka!" Turan niya dito. Nagulat si Miguel sa biglaang pagyakap ng dalaga ngunit hindi naglaon ay gumante rin ito ng yakap na mas mahigpit. Nang maramdaman ni Myrtle ang mahigpit na pagyakap sa kanya ng binata ay hindi niya napigilang umiyak. Sa takot niyang maaari itong mawala dahil sa kaguluhan sa loob ay halos ayaw na niyang kumawala mula sa pagkakayakap nito. Nang mapansin ng binata ang kanyang pag-iyak ay hinawakan nito ang kanyang mukha at tumitig sa kanya. "Don't cry. It's over." Pag-aalo ng binata sa kanya kasabay ng pagpahid sa walang tigil na pagdaloy ng kanyang mga luha. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay kinuha niya ang kamay ng binata na nakahawak sa kanyang muka at inilapit sa kanyang mga labi at hinalikan. "I love you, Miguel. Natatakot akong mawala ka." Hindi niya napigilang pahayag sa binata. It's really what she feels at kailangan niya sabihin ito upang gumaan ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung kailan, basta nararamdaman na lamang niyang mahal niya ang binata at ayaw niya itong mawala. Halos na-shock ang binata sa kanyang sinabi ngunit nang mahimas-himasan ay hinila siya nito palapit sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit habang pinupupog ng halik ang kanyang ulo. "I love you more, sweetheart. Hindi mo alam kung gaano ako ngayon kasaya."
Anang binatang baka sa mukha ang labis na kasiyahan. Pagkatapos ay ilang ulit niya itong pinagyayakap ng mahigpit at pinaghahalikan sa kanyang buhok. Hindi siya makapaniwalang may nararamdaman din sa kanya si Myrtle. Akala niya pumapayag lamang ito sa lahat ng gusto niya sapagkat may kailangan ng pamilya nito sa kanya. But her revelation makes him the happiest man alive. Mag-iingat ka sana palagi. Para kung malalagutan ng hininga sa pag-aakala may nangyari na sa iyong masama. Turan niya sa binata at tumangutango ito habang hindi mapuknat-puknat ang ngiti sa kanyang mga mata. I will, sweetheart. Ipinapangako kung hindi ko mawawala. Wika ng binata at ang dalaga naman ang yumakap dito. Pagtingala ni Myrtle sa binata ay dumampi agad ang labi ni Miguel sa kanyang mga labi at ginawaran siya ng pinakamatamis na halik. Since nasabi na niya ang nararamdaman ay buong puso niyang tinugo ng mga halik nito na walang pakialam kung may tao sa paligid o wala. She loves this man, and the moment she confirms it ay pinangako niya sa sariling aalagaan niya ito at paliligayahin. Halos hindi naman mapuknat sa pagkakangiti ang mga kaibigan ni Miguel habang nakatingin sa nagaganap sa kanila ni Myrtle. Parang nagsushooting ang dalawa ng isang love story at nagugulat silang very bold ang binata sa pagpapahayag ng damdamin sa dalaga. He has been so quiet when it comes to his love life because they never saw him dating even once in their entire friendship. Akala nila ay hindi mangyayari ang ganito sa buhay ng binata at natutuwa silang lalambot din pala ang malabato nitong puso. Gosh, how could he become shameless in front of everybody? Bumubulong-bulong na pahayag ni Marco na tila ito ang naeskandalo sa pagmumoment ni na Miguel at Myrtle. Wala namang dudang nagmamahalan ang dalawa pero por Diyos por Santo, wag naman sa may kalsada. Natawa ang tatlo pagkarinig sa kanyang sinabi at pabiro siyang binigyan ng tigi-isang suntok sa may tagiliran at braso. Accept the fact that they are madly in love with each other, bro. Nakangisim pahayag ni Nate at na-roll nito ang mga mata. Kapag ikaw na in love, ewan ko din sa'yo. Kantsaw ni Alken sa kaibigan kung kaya't mas lalo siyang naiiling. Kung siya ang mai-in love, sisiguraduhin niyang hindi ganyan na parang wala ng bukas. Isupport mo na lang sa Miguel at ang iyong kapatid. Sa tingin ko na may magiging mabuting partner si Miguel kay Myrtle. Aba, sinong hindi matatakot sa kuyang kung magbantay parang Guardia Civil? Wika ni Jade, kung kaya't hindi niya napigilan tumawa na magkatawanan ang tatlo. Sige na nga, pero hindi pa rin mawala-wala ang agam-agam sa kanyang dibdib. Ganito yata ang feeling kapag kapatid mo na ang kasangkot. Pagkatapos, ang masalimuot na pangyayari ay naibalik din sa dating ayos ang pamilya ni Myrtle. Ang kanyang kapatid na si Marco ay malinis na ang pangalan nito sa organisasyon at malaya na itong nakakagala-gala kahit saan. Ito na ang tuluyang umako sa lahat ng responsibilidad ng kanilang ama sa kanilang negosyo habang ang kanilang ama ay nagpapagaling pa mula sa sakit. Tahimik naman silang nakabalik sa kanilang tahanan at lahat ng ito ay dahil sa tulong at proteksyon na ibinigay ni Miguel. Thank you for making this happen to my family again. Turan ni Myrtle sa binata pagkatapos ng simpleng salo-salo na inihanda ng kanyang ina para sa maayos na pagsisimula ulit ng kanilang pamilya. Si Miguel at ang mga kaibigan lang naman nila ng kanyang kuya Marco ang mga bisita na sa ngayon ay masayang nagiinuman sa may poolside. Don't mention it. I'll do anything for Margaret. Pahayag ng binata at hindi maiwasan ni Myrtle ang mangiti. Kinabig ng binata ang kanyang ulo at hinalikan ng kanyang tuktok pagkatapos ay isinandal ito sa kanyang dibdib kung kaya't dinig na dinig niya ang mabilis na heartbeat ng binata. By the way, I've talked to your mom and dad regarding our plan to get married. Anang binata na kinagulat niya. Hindi niya akalaing seryoso ito sa sinasabi nitong pagpapakasal nila at nakausap na din pala nito ang kanyang magulang. Sigurado ka na ba dyan? Hindi niya naiwasang bulala sabang nakatingala sa binata at tumaas ang kilay nito. Of course, not unless you're not sure of me. Saad nito kasabay ng pangungunot ng noo. Hindi naman sa ganoon, parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Parang kailan lang tayo nagkakilala. So what? I've been thinking that since the moment I laid my eyes on you, few years ago. Anang binata at hindi niya naiwasang kiligin. Speechless siya pero abot hanggang nga ang kanyang pagkakangiti. Can we make it pag-uwi ko galing Italy? Si Miguel pagkatapos gagapi ng kanyang kamay. Again, hindi niya ulit alam ang sasabihin.
Nagpo-propose na ba ito sa kanya? At pupunta ito sa Italy? Believe me, I'm thinking of the perfect places to make this marriage proposal memorable for both of us. But I need to do it right now because I'm flying to Italy so urgently. Ang binata pagkatapos ay may dinukot sa bulsa nito at lumuhod sa kanyang harapan. Myrtle Gomez, will you marry me? Si Miguel, while holding a simple yet elegant ring, it's a kind of overused reaction. Ang pagtatakip ng babae sa kanyang bibig, lalo na sa ganitong pangyayari sa kanyang buhay. But it's really her first reaction. She can't believe her eyes. Miguel is doing this with bended knees. Akala niya yung heirloom na galing sa mommy nitong ibinigay na lang na engagement ring. Bakit may paganito pa? There's not much effort but the idea of doing this practice before marrying is something she couldn't forget. Yes, of course. I want to be married to you. Masayang turan niya pagkatapos ay maluhaluhang iniumang ang mga daliri sa harapan nito. Isinuot ng binata ang singsing sa kanyang daliri pagkatapos ay hinawakan ng kanyang baba at ginawaran ng matamis na halik. Nagulat sila nang biglang may nagpalakpakan sa paligid. Nang tumingin ang dalawa sa pinanggalingan ng palakpak ay nandoon sa di kalayuan ng mga magulang ng dalaga pati na ang mga kaibigan ni Miguel. Congratulations! Isa-isang bati ng mga ito habang may patapik pa sa balikat ng binata. Samantalang yakap at halik naman sa pisngi ang pareho nilang natanggap sa mga magulang ni Myrtle. Lahat ay masaya sa kanilang engagement at tila mas excited pa ang mga ito sa gagawin nilang pagpapakasal.